Yo, it's good to be back dito nga pala sa British Columbia. Matagal-tagal na rin ako hindi nakabalik dito sa British Columbia. Mag-iisang taon na rin siguro simula nung bumalik ako dito sa Kelsey. Ayun, dahil mag-iisang taon na ako dito sa Kelsey ngayon. Yan o, tingnan nyo. Palusong ako ngayon kaya dahan-dahan lang tayo bumababa dahil ang karga natin ay umaabot ng 100,000 pounds total ng truck and trailer kasama na yung load. Pero ang load natin umabot lang na 84,000 pounds, 42,000 pounds ang isa. Coil ang karga natin papuntang British Columbia. Yan, sharp curve yan kaya bumababa lang ako dyan ng 40 km per hour. Dahil yung curve na yan ay bilis lang yan. Ang safe na pag-curve dyan is 50 km per hour. Dahil mabigat tayo, umabot lang ako ng 45. Yan pa. Then ngayon magbibuild na ako ng speed dahil pababa na tayo and banay din. And packet tayo dyan. Umakit lang tayo ng 25 km per hour dahil paahon yan. Napakataas. And yun, napakaganda ng view. Ang ganda ng bundok. Sa gilid nga pala tayo ng bundok dumadaan. And ito yung Rogers Pass. Napakaganda. Kung nakikita nyo yung bundok, may mga yellow pa. Summer na summer. Napakainit. Umabot ng positive 30. Pero may mga yellow pa. Yan ako. Pa-cute Ayan nasa tabi nga naman tayo ng lake, nasa baba na tayo ng bundok, napakaganda ng view. Hindi talaga nakakasawa kahit napakadelikado na kalsada, ang daming sasakyan, kahit minsan kinakatayin ng alanganin pero all goods lang. At ito isang problema namin sa summer, ang daming turista, laging delay ang load namin pero all goods lang, sinusulit lang nila yung summer dahil 3 months lang to, itong init na to, and puro lang yung sa winter, delay pa rin dahil puro disgrasya ang abot. And ito nga pala nangyari sa akin, panoorin nyo, yan nag-signal light na ako dito, malayo pa, nakita ko na kasi 300 meter na end of merge, malayo pa, nag-signal light na ako, pero itong sasakyan na to, napakatigas, sinabol ako, kita ko kaya hindi ako naka-change agad, hindi ko siya naka-dial. Bilis talaga siya ng todo, kaya ito gumilid na ako ng paunti-unti at nag-slow down na ako dahil nahihirapan ako at hindi ko rin siya makita dahil minus tong truck ko, and sobrang bigat ng karga ko, 40,000 pounds ang isa. Kaya ito, pero chill lang ako, basta ako, safety ako, bahala sila, enjoy nila yung bakasyon nila at wala akong pakialam, di ako makikipagtalo sila, hindi ko sila bubusinahan, basta tayo, takbo lang tayo, basta safe tayo at di tayo madadamay. At ito nga pala, malapit na tayo sa Hope, British Columbia at may malaking wildfire nga pala ditong dinaanan ko, buti na yung hangin papunta dun sa kaliwa, hindi papunta dito sa kanan, kundi matatabunan kami. At ito nga pala ang brake check, papasok na ako. Mandatory yan, lahat ng truck kailangan nagbe-brake check at hindi pwede yung exempted dito sa brake check na to. Minsan may nanguhuli dyan na police, kapag hindi ka pumasok dito, huli ka talaga. At yun nga pala, ng brake check para ma-adjust yung brake mo at hindi ka maubusan ng brake at hindi pumalya yung brake mo at hindi ka madisgrasya. Yan, pinapump ko dahil automatic slack adjuster yung truck ko. And yun, i-check na muna natin yung load and let's go guys. Ayun, in-idle ko na pala habang nagbibuild yung truck ng hangin. Ito, mag-check tayo ng ating load. Titingnan natin kung nag-ship ba yung mga load natin, yung gulong, kung wala bang flat para safe tayong bababa kasi ito yung pinakamahabang lusungin ng British Columbia, ang Soap Kiosk at yung last na bundok na bababain namin and papunta na to ng Vancouver. Yan, napakataas niya kaya bumababa lang ako ng 28 km, hindi ako lumalagpas ng 30. And yan nga pala yung runaway para sa mga truck na naubusan ng preno at hindi na mapigilan. And hanggang doon marami yan, sunod-sunod yan, kung in case na maubusan ka dyan ka, ayan na mag-i-stop sa'yo. At ito nga pala yung part ng bundok ng lusungin na to, ang pinakadelikado. Ito yung part na to dahil pag hindi ka nag-control, lalo na sa nabibigat tulad namin, sa mga dry van na magagaan, kayang-kaya lumusong na mabilis dito sa single trailer, pero kami mga B-train na umaabot ng 100,000 pounds ang isang ang total ng trailer, hindi kakayanin lumusong dito na mabilis, lalo na sa curve dahil sharp curve yan. May chance kaming tumaob pag nagbilis kami. Pero after nun, bumibilis kami pero kinokontrol pa rin namin yung speed namin dahil napaka-delikado talaga. Ayaw namin madisgrasya. Hindi na rin pala ako nakapag-video dahil sobrang busy. Nagra-rush ako para kumita ng maganda. At ngayon pabalik na pala tayo ng Ontario. At pumikap na rin pala ako. Ito yung pinikap ko galing sa Vancouver, British Columbia papunta ng
Ontario yan. And yan, dire-diretso packet tayo. Ito nga pala yung nakita natin pinakamataas at pinakamahabang ahonin. And yun, sa maraming salamat sa support nyo, sa panonood nyo. Ito lang muna may upload natin hanggang sa susunod. And abangan nyo yung mga susunod. Let's go.